pinagsasasabi mo dyan sa gilid? Ano ba si Gedli? Medyo sama ang loob ko ngayon. Sige. Pero, ano ba? Wala pa ka tayo pinag-uusapan. Okay. Masama na agad loob mo. Sa letter sender natin. Sige, si Marco. Mamaya ka na, Marco. Good morning pala sa mga panggapo natin. Bastos ka. Welcome po sa ating programang Lihim ng Liham. Yan. Ito pang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Kung ano yung mararamdaman mo, kung mainit ka man, malamig, pa-check up ka. Ano ba? Parang kang may tama ngayong umaga. Ay, by the way, I would like to take this opportunity to greet my tita from LA. Yeah, you Okay. should. You should greet your tita because you have Yeah, so I many should, I stuff. should. Yeah, you should. Because you have so many stuff. Yeah, thank you so Given much. by her. All right. By the way, thank you so much, Tita Cora and Tito Jay, the Gately family, for tuning in, for keeping us in the background. Yeah, Thank you so much for the gift for my iPad. Yeah. This is M4. Tita, where's my iPad, tita? That's your palad. Ay, Tita Cora, Gately, and Tito Thank you. Jay. No, I have to thank them for the chocolates as well. Yeah. I know. Okay. Thanks, bye. Hello, thank you so much. Lagi Thank you nakikinig yan. po. Tita Cora Gately, ang aking tiyahin, kapatid ng aking mother, and of course kay Tito Jay. Thank you, Tito Jay, and for Tita the Cora. gift. Alam mo, I'm so, masaya ko. You're so happy. I'm so happy na I will alam mo, translate, don't worry. Na magkaroon ako That you have ng iPad na mamahalin an sa Pilipinas. iPad that is very expensive here in the Philippines. And take note, this is M4. And take note, that is M4. Yeah, mukhang Ay, no! Mali! Mali! Anyways, good morning po. At habol ko na rin partner sa ating mga panggang nakatutok ngayon, yung mga katrabaho do sa Franbell Shipyard sa Navotas City from Valderrama family. Ayan, hello. Thank you so much. Thank you. And sa lahat ng mga in-drive driver kay JD Lagran. Ayan, Alright. oo nga. Sige, Ayan. good morning. Gandang umaga po sa inyong lahat. Well, going back to the Yeah. ball game. Yeah. Eto na nga. Naku, mahirap kasi partner yung mga nagbabanat ng buto tapos hindi nila nakakasama na yung pamilya nila on a regular basis. Yun yung pinakamahirap sa lahat, partner. Kumbaga, nag-grow yung anak mo. Tapos, nag-grow man siya, hindi ka naman present Kasi nga physically nagtatrabaho ka. and emotionally. Isa sang seaman ba to? Seaman? Seaman. Okay. So ito, iklaro ko lang sa ating letter sender. Hmm. Marco, bro, medyo tagilid tayo dito sa iniisip mo, no? Alam mo, minsan talaga... Ano na naman yan? Tagilid. Alam mo, minsan, Lindsay, ito, ang lihim ng liham po, iklaro lang natin, no? Kami po ay nagbibigay ng magandang advice. Oh. Pero partner, sinira mo eh. Alam mo bakit? Ang tawag ng anak niya dun sa tao na tinatawag na si Ryan, si Ryan, di ba? Ryan. O, tinatawag niyang Papa Ryan. Baka mamaya naman kasi, kapatid dyan, o pamangkin, o tito, o ng, di ba, ng kanyang asawang babae. Ang lakas ng loob, di ba? Sasama mo doon sa loob ng bahay. Ano ka ba? Oh. Kung isipin mo to DJ Jimbo sige, isipin mo to Jimbo. Ano isipin Kung kapatid o pinsan o kamag-anak hindi dapat kilala yan ng Marco dahil matagal na silang kasal. Wait, partner ito Anong wait ka dyan? Klaro ko lang kasi may mga pinsan, may mga kamag-anak tayo na malalayo na hindi kilala natin minsan. Yung mga hindi nagpaparamdam, biglang nagparamdam. Malalayong lugar. Ito, paano ma-explain to? Bakit hindi niya sinabi? Kung yun naman pala talaga ang case. O ba't siya nanahimik, hindi siya sumagot, o hindi niya dinepensahan yung sarili niya? Alam ko na bakit yung sumagot yung asawa niya. Ang babaw daw kasi. Ang babaw. Pag-iisipan mo, kung may tiwala ka sa asawa mo, dapat may tiwala ka. Para pagkatiwalaan ka, dapat masasagot mo lahat ng tanong ng asawa mo. Lalo na at yung asawa mo, wala dito physically, nagtatrabaho sa ibang lugar. Na-stress lang yan. Daming iniisip. Yan ang hirap sa inyo pag kayo mag-a-abroad. Ay. Kapag kayo mag-a-abroad, make sure na yung tiwala sa isa't isa at pagmamahalan, hindi nawawala. Alam mo, ang tiwala, gine-gain yan. Hindi yan basta binibigay. So, para pagkatiwalaan ka, dapat nag-update ka, nagsasabi ka, nagkikwento ka. Hindi yung bigla na lang may magpa-pop up na Ryan, tas may heart pa sa dulo yung pangalan. Kasi una sa lahat, di ba ito? Paano ma-explain yun? Ito, explain ko. Ryan, Ryan, tapos may Ryan. heart. May heart. Mali mo naman kung Becky siya, hindi natin masasabi yon kung may heart talaga. Becky? Pangalan, di ba, minsan nilalagay natin. Pero ito ang bata ay hindi nagsisinungaling. Totoo Lindsay, naman. Naging bata ka ba?
babaliktad ako eh. Matanda pa bata eh. Pero ang inaano ko lang dito, ang medyo, Baliktad. di ba naniniwala tayo, ang mga bata ay hindi nagsisinungaling. Lindsay, di ba? Totoo yan. Oo. Kasi ang bata, kapag may nakita na hindi maganda, lalo na sa pamilya, lalo na sa kanyang magulang, sasabihin kagad yan na, alam ba, dumating si Marco. Sasabihin, pa, si mama, tsaka si ganito, si Papa Ryan, nagsasama sa loob ng kwarto. Oh. Siyempre, hindi niya naman yun basta sasabihin. Hindi, kapag may mali ang bata, kahit basta pag may isip na yan, mga 4 years old, pataas, magtatanong na yan eh. Kasi siyempre, maninibago, siguro yung paglalambing, like for example, dumadating sila dumadating si Papa May Ryan, point naman. magdadala ng pasalubong, pagkain, at tawagin mo na lang ang papa. Kasi since si Marco ay nasa ibang bansa, siya yung parang buwapalit bilang tatay. Hindi naman para, hindi tatay, plus makipagtsorba rin. Hindi pwedeng ganun. Naniniwala ako, Jimbo, na kung hindi ibang tao si Papa Ryan, di sana kinuwento niya na yan kay Marco na, uy, Kung may hindi pumupunta. Kung hindi ibang tao. Kasi Oh. ako tingin ko, Kung dito- kamag-anak man yan, sabihin na natin, may malayong pinsan, kamag-anak, malayong may malayong kamag-anak, kamag-anak, malayong pinsan. Hoy, baby. Ikaw si Marco. Hoy, baby, alam mo ba? Pumunta dito si Ryan nung isang araw. Tapos, baby, may mga dala siyang mga groceries. Tapos, dinala niya rin kami sa park nitong anak mo. Alam mo yan, yung pinsan ko talaga, napakabait niyan. Anak yan ni Kamarseng. Ay, Yung sa talaga? kanto, yung sa may baryo. alam mo, sa totoo, hindi ko kasi kilala yan eh. Sa dami nyo kamag-anak. Hindi ko alam kung mahilig talaga yung lolo nyo. O paparami ng lahi. Tinatama yung Kasi lolo may mga na. Hindi ko alam kung mga apo sa tuhod, mga ganyan. Pero, talaga nagdala? Nagbigay siya? Oo. Mabuti naman. Sinasabi ko sa'yo to, kasi ayoko mag-isip ka ng ibang kung ano man. Ay, hindi ako mag-iisip kasi may tiwala ko sa'yo. Alam ko, mahal na mahal mo ko. Tsaka Oo hindi ka naman. naman malandi nung pinakasalan kita. Oo naman, ikaw lang naman yung malandi sa atin dalawa, di ba? Ba't ako eh? Ako nga nasa sa barko. Di ba? Wala akong ibang sinasampa doon. Di ba? Hindi. Para sa akin, partner, sana ganun. Open sa isa't isa. Open. Kung hindi siya ibang tao. Ngayon, kung ibang tao yan, kung lalaki mo yan, kung kalaguyo mo yan, kung kabetshiwara mo yan, di syempre, hindi mo sasabihin yan sa asawa mo. At saka hindi. Kung sakali, eto dito kasi natin mapapatunayan yung tiwala sa isa't isa bilang mag-asawa. No? Kung halimbawa, kung walang mali siya yun, kumbaga, hindi niya na para gawing issue pa about dyan eh. Kung talagang itong lalaki to si Papa Ryan ay talagang kumbaga naging father dahil kat wala si Marco, no? Siguro nandun lang yun, hanggang dun lang, partner. Kasi hindi natin, kung issue yan eh, ikaw ba naman magpapapunta ka, kung ikaw yung si asawa ni Marco, magpapapunta ka ba doon ng lalaki at tatawagin ng anak mo na Papa? Ano ba, Papa Ryan, ganyan? Ikaw Siyempre, na nagsabi, ang mga bata hindi nagsisinungaling. ayun, pero kung wala naman mali siya, o wala naman sinasabi, kung kamag-anak nga, yung bata magsasabi, pa, o wala pa, magsusumbong si Papa. Bakit si Mama may kasamang ibang May tinapatawag point akong naman Papa? dyan sa part na yan. Kasi- Pero kasi pwede mong diktahan ng bata eh. Kasi hindi naman. May ganyan ha. Ang bata, minsan, totoo talaga, hindi, kahit sabihin natin na inuuto mo yan, magsasabi pa rin sa totoong ama yan. Kung ang papa kasi napakalawak na meaning yan eh. Kasi minsan, mga kamag-anak natin, tinatawag ang papa eh. Ako nga, di ba si Laura, tinatawag akong papa eh. Oh. Hindi! Tinatawag Sinungaling ka! Tinatawag akong papa. Ang tawag sa'yo ni Laura, Nonong. Oh. O minsan Jim. Minsan, di ba tapos ibang tao dito, mama o mami, daddy. May mga ganun kasi, ang mga bata kasi, kung nakakasanayan nila, yung pagkukulang bilang ng isang tatay, lalo't ilang years sa trabaho, bilang seaman, kasi partner, ilang years siyang bago umuwi, di ba? Dalawa, di ba? May ilang kontrata, oo. Oo. So, ang puwapalit na minsan, nagpapanggap na tatay na parang kamag-anak nila na, sabi, si Papa Ryan, binigay yan. Sino pa? Papa Ryan. So, Papa na rin tawag sa kanya. Ako naniniwala ako na kung wala nga talagang mali siya, kung wala nga talagang issue with Papa Ryan, like Papa Jepoy? Ayan. Sa ibang stasyon, mali! Hindi mo pwede! Mali! Oo. Hindi, ibig ko sabihin, kung walang mali siya, yung Ryan na yan, Oo. di sana nga matagal na siyang parte ng istoryahe. Tsaka ganito. Nung misis. Oo. Kaso hindi. Ito, ibig sabihin ito, partner. Lalo na si Ryan, di ba? Papa Ryan, ito yung involved dito eh. Si Ryan yung dati nating guard. Hindi, dito sa baba. Tatalungin natin mamaya. Nagbabantay ng parking eh. Pero partner, ang point ko dito, Marco, kung ikaw ay nagdadalawang isip, no, at ikaw ay kinukutuban, no, wala namang masama kung tanungin mo yung tao na yun, kung taga saan ba, sa sino ba yun, sa asawa mo. Pilitin mo, baka isang tanong lang siya.
Paano ba tinanong yung asawa niya? Sino nga yung Ryan? Oh, ano sagot ng ano? Hindi sumagot. Oh. Ayun pa lang yung silence napakamahiwaga nung talaga? silensyo. Oo. Kasi sa akin, baka mamaya may... Ikaw ba? Oh. Kapag may ginagawa kang kalokohan tapos tinanong ka, sino tong babaeng to? Bakit ito? Nandadamay ka na naman eh. Hindi. Bakit ako, isa-sample mo, pwede naman si Sisa. Ba't ako? Tinatanong ko lang. Sige, Usually, yung mga nagsisinungaling, hindi agad nakakasagot yan. At dahil hindi sila makapagproseso ng palusot na gagamitin nila, nagsasilent, kumbaga tumatahimik na lang sila. Meron ding ibang meaning na pag ang tao ay nanahimik, no, at hindi nagsalita about sa mga tanong mong medyo hindi kumbaga hindi kaaya-aya, tumatahimik sila for good. Ibig sabihin, hindi na para palaking pa yung issue. Pero kailangan mong klaruhin yun. Dahil klaro. hindi naman The best. basta-basta, hindi basta-bastang issue yung may ibang tawagin na papa yung anak mo. Di ba no, Miss Mavi? Ayun nga, ito si Mavi, sanay na to eh. Marami tong papa eh. Pero si Papa si Papa Rolando, minsan nagka-issue ba sila? Papa lang tawag niya. Ikaw, alam mo. pero Seaman yung asawa. Pag ikaw pinag-isipan ng masama ni Miss Mavi. Di ba, tingnan binibigyan mo ng kahulugan. Pwede naman tawag. Ikaw yung nagsabi na ang daming papa ni Miss Mavi. Kung pag-isipan niya ng masama ng asawa niya. Papa bilang kaibigan. Ako tinatawag ko siya mama, so magsaselo sa akin ang asawa niyan. Mama Mabi. Hindi naman ganoon. Hindi ka bata in the first place. Minsan sa maging sa pag-iisip din ako may mali siya. Ay, Ikaw nako. may mali siya ka rin minsan. pero the partner, going back. Kung si Marco, 'di ba, umuwi siya partner, sana hinanap niya sabi ko Jason. Hindi si Jason lang accounting natin. Hindi mo idadamay. Si Ryan sino ba si Ryan? Pwede ba pakilala mo ko? Para at least matapos yung usapan ninyo at para hindi ka na rin mangamba o mag-isip kung ano man. Alam mo, kung walang ang mali siya yung Ryan na yan, hindi na para yung asawa mo pa ang magsabi na ipakilala mo ko dyan. Kasi matik yan, partner. Automatic na yan. Yung umuwi ba si Marco, hindi na nagparamdam si Ryan? Hindi natin alam. Kung alam mo, Tumatawag nga daw eh. tumatawag? Oo, nakita nung one time. Kaya nga Kaya nagka-idea. pala. Kaya nakita yung may heart na Ryan. Sino yung Ryan? Hindi. Yung may heart yung mismo sa pangalan niya. Oo. Ako nga, meron akong puso rin. Siyempre, di ba, style O, yan sino eh. yung puso? Wala lang, ako lang, puso ko yun. Puso? Hindi puso ng iba. Magulat ka kung dalawa yun. May isa yun. Pero kaya pala partner tahimik si si... Palusot mo Kaya pala nung busy si Ryan nung nakaraan eh. Hindi kaya si Ryan doon sa baba. Kaya nga. No? Minsan nagdi-deliver kasi yan ng Oh, leche plan baka tsaka na-inlove, ube. baka dahil na-inlove dahil sa papautang niya ng leche plan. Okay, hello sa mga security guards namin dyan sa baba. Na minsan ibang good stasyon morning, yung pinapakinggan. Hindi, pero sila rin yung nagpapadala ng letter dito sa atin minsan. pero going back, ayun lang, ang masasabi ko lang dito, iklaro mo, mo yan, kausapin mo maigi yung asawa mo, at kung hindi sumagot ng isa, ulitin mo ng ulitin. Kasi alam mo, naniniwala ako na ang babae minsan kapag hindi nagsasalita, sinasabi lang niya sa sarili na, hindi naman big issue yan eh. Kailangan ba bang itanong yan? Okay na. Kala ko i-memorize yan eh. Hindi yun. Kaya nga sabi ko nga sa mga ganitong mga kababaiha, ito, tulad ni Marco, no? Sa lahat po ng mga OFW natin, na bilang bayani natin, makinig po sa akin. May mga pagkakataon talaga na tayo ay hindi tayo nakakaintindi sa sitwasyon natin na kinukutuban, lalo na pag ang asawa natin naiwan natin. Alam mo, dapat pag umalis tayo ng ibang bansa, dalhin natin yung tiwala, yung pagmamahal natin, pinakasalan natin yan. Hindi pa pwedeng mawala yun. Asawa mo nga, di ba? Kaya sana, please, if you love someone, you need to sacrifice. Nagsakripisyo na kayo. Ibang bansa ka for the future of your son. Pamilya nyo. You can take it for granted eh. Kaya sana, mahal namin kayo mga OFW. Pero sana, magkaroon kayo ng peace of mind para sa pamilya. Nilalaban natin to. Kaya yung mga naiiwan, mga asawa, huwag kayong malandi. Isipin niyo yung mga tao nagsasakripisyo na nag-ibang bansa para sa itaguyod yung pamilya. Magkaroon ng magandang kinabukasan yung anak. Ganun lang dapat yung isipin. Hindi yung puro paglalandi. Sa ibang tao may ganyan, gumagawa. Sinasamantala nila. Pinapatulpo pa nila. Sorry totoo yan. Pero sana, yung pagmamahala ng manaig, gawin natin sentro ang ating Panginoon. Amen. Ba't may tawa yun? Seryoso yun? Oo nga. Pag ako, pinatawag niya Papa JD.
O hindi, seryoso tayo. Seryoso. doon. Kaya sa mga OFW, palakpakan po natin sila. No? Di ba palakpakan natin sila. Ay nako, mamaya magbasa tayo ng comments ha. At sa mga nandyan po at sa sound trip po sa ating mga radio set. Sige lang po, basa tayo ilang comments, Sige, partner. partner, go. Mga dalawa lang, tapos pumunta na tayo sa online dahil pinuntahan na tayo ni Miss Mabi. Oh. Kukunin na naman yung lag nito. Oo. Sige. Teka lang, sabi dito ni Arnel, malinaw na malinaw pa, kinakalantari ng asawa mong Marco, yung Raya na yan. Iwanan mo na yan at maghanap ka na din ng iba. Suportahan mo na lang ang anak mo. Iniiputan ka na sa ulo niyan, pare. Sabi yan ni Arnel. 1-0 ah. 1-0. Sa akin naman ito, sabi nito, teka lang may tawag dito eh. Pakibati muna yung asawa kong pogi na si Jokpok. Ay, Jok pala. Sino Jokpok? Sino si Jokpok? Sila riyan, ayan. Ay, Binangonan. Pabati lang to sa mga taga Binangonan. I love you so much. Teka ha. Sabi ni, is this Wayne? Wayne Muir? Win. Win? Win. Sa iba yun. Galing ko dun. Pero ito, ang sabi niya, once the cat's away, the mouse will... Effin play. Talo ko dito. Sige, basahin. 2-0. Si Alfredo, partner, baka ito, okay to. Sige, basahin mo Bigyan yan. pa isa pa. Ayaw mo, Basahin ko? pagbigyan mag-OT tayo. Hoy, Friday ngayon, bigyan nyo kami ng pagkakataon, ha? Sabi ni Alfredo Castelo, sorry Marco, mas engot ka pa kay Rain Ayun! kahapon. Diba? At least si Rain niloko ng may asawa. Ikaw naman, niloloko ka na pero hindi ka pa nagko-confront kahit kasal kayo. Walandyo ka naman, ala, batanggan niya yata, are. Kababayan mo. Abay, kapat patanggan. Ala, dali, Mama Iya. Ito, sabi to, DJ Jimbo, parang gumawa ng ganyan. Wala. Bitin. Hindi po ako gumawa nito. Ay, ito na lang. Sabi ni Simon Bambico. Partner, basahin mo na yan. Sabi ni Bambico to, no? Mahirap yan. Habang nasa barko ka, nag-iisip ka kung sino yung Ryan. Doon pa lang sa hindi pagsagot ng niya, alam mo na eh. Oo. Sabi sa'yo 3-0. Anyways, itutuloy po natin ang mga comments na yan. Pagbabasa ng comments sa ating Facebook Live, facebook.com/energyfm1067. At sa TikTok, EnergyFM 1067. Pangkatutok pa rin. Maraming salamat po sa pagtutok at paggantabay po sa aming dalawa ni Jimbo kanina pang alas 4 ng umaga. At ito na, partner, susunod na si Sheena! Oras natin, partner. Oras natin, give it a check. It is now exactly 39 minutes after 8 in the morning. DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga. Naipit yung Kasi, lalamunan ni Papa JT. Binibitin eh. Kainis eh. Ito, magbasa pa tayo dito, partner, yung mga Sige, nauna. sige. Sabi ni Mace Nation, good morning DJs. Kay sender, pagbalik mo ng barko, wag ka muna magpadala sa kanila. Ipunin mo lahat. Tingnan natin kung anong gagawin ng asawa mo. Pero sa'yo, sender, virtual hug. Sana maging maayos pa ang lahat para sa pamilya ninyo. Ingat lagi, sender. Alam mo, mahirap yun kasi may perang involved. anak. Tsaka may Hindi, perang involved din, di ba? Kasi may yung anak pagpapadala, may anak din. No? So, kawawa. Kahit hindi mo isipin yung misis mo, yung pag hindi ka nagpadala ng pera, paano naman yung anak? Siyempre, malamang yung needs niyan. Kailangan mapunan yun ng tatay. Yun ang sabi ng mga pangga natin. Pero yun nga, going back kay Marco, no? So, kay Marco, well, mas mabuti yung, ano mo pa, kulitin mo na lang siguro, pwede, kung di nagsasalita pa rin. Ayun nga. At magtanong-tanong, sino ba yun? Malamang yung may kapitbahay naman kayo dyan. Sabi ni ng Team Fruit Salad, good morning DJ Lensay and DJ Jimbo from Team Fruit Salad Walkout Gang, always present. Thank you very much. Mahirap talaga yan, partner, kasi mapapraning ka eh. Totoo naman. Diba, pag haba nagtatrabaho, lalo na yung mga ibang bansa. OFW. Nasa malayo ka. Malayo. Buti kung Malapit lang. Buti kung kubaw lang yan. Madali mong matungtong, madali mong malaman yung mga nangyayari sa bahay nyo. Diba? Sana kung Hong Kong lang yan, pwede kang umuwi kahit, diba, yung ibang may kaya, linggo-linggo. Totoo naman. Diba? Pero yung mga malalapit eh. Diba? Pero kung ganyan na seaman ka, hindi ka naman pwede lumangoy. Gitna ka ng laot. Hindi ka pwede lumangoy, pabalik ng bansa. Diba? So, importante alam mo sa ganyan, kapag seaman, partner, bigyan mo sila ng peace of mind. Yes. Sa tingin ko yan ay pinaka malaking tulong mo sa kanila bilang asawa na maiiwan dito sa Pinas. Kaya nga diba, ako marami akong kaibigan ng mga OFW, tinatanong ko, paano mo nagagawa nyo yan? Paano nyo napapatibay yung sama ninyo? Ano lang sinasabi? Tiwala. Tsaka talaga kung mahal mo yung isang tao, talagang hindi mawawala yun. Kumbaga nandun yung tiwala pa rin. Actually, tiwala pa rin dapat naman na dyan eh. Tiwala. Yung pagmamahal kasi, nandyan na yan eh. Huwag ka papahuli. Oo. Ay! Mali! Hindi kami. Baka mapundap mo yung laptop.
Charot lang, Hindi mali, pwede. mali. Mali ka Mali doon. yun, hindi ganon. Oo, Hindi sa hindi totoo lang, para sa matitibay ang dibdib yan yung long Mm-mm. distance. Kaya ano, 'di ba? Yung iba nga dito, matinding pag-uusap mag-asawa yan pag mag-ibang bansa yung isa. Kaya 'di ba iba ayaw umalis eh. Dito Diba, na lang, no? maghanap ka na lang dito para wala Kahit mga mahirap, Kahit kahit mahirapan tayo, at least magkakasama tayo. Totoo yun, ha? Sabi naman nila, kaya kapag walang no choice, talagang aalis at aalis ka, lalo na kung talagang kapos kayo sa pera, kailangan ng needs ng mga anak ninyo, mag-aaral pa, papakulay Alam mo, na. siguro yan yung hindi ko Sakripisyo gagawin. talaga, partner. Sakripisyo kasi talagang hindi ko talaga kaya. Noon ngang siguro mga 1 year ago, partner, meron akong maging open na ako. May nag-offer sa akin maging DJ sa ibang bansa. Ayun nga, nakakwento mo Diba? yun. No? Pero sabi ko, paano si Romel? Anong gagawin niya dyan? Totoo. Hindi pwedeng ako lang ang umalis. Dapat bitbit ko yung pamilya ko. Totoo. Tsaka hindi naman sa wala kang tiwala. Mahirap din kasi mapalayo yung loob o mapalayo isa sa isa. Lalo na sa ibang bansa ka pa. Ibang lahi mga Ayun. kasalamuha mo. Tapos lalaki si Laura. Yes. Ibang lahi yung kasama. At asahan mo rin na syempre mapapalayo rin yung loob ng bata kasi lalo na magkahiwalay. Kumbaga maiiwan dito si Ay, hindi ako papayag, Oh. girl, na ano. at kami pa Partner. magkasama. Tapos hindi ikaw pa yung maiiwan dito? Hindi Aray ko! maaari. Aray ko! Hindi ako papayag. Hindi, charot Sabi- lang. Mahirap talaga yan. Kaya alam mo yun, saludo talaga kami dun sa mga relasyon Oo. na nananatiling solido sa kabila ng absence, physically and emotionally ng isa't isa. Maswerte pa nga yung iba ngayong generation kasi may social media eh. Oo. Madaling, not unlike before na talagang magpapadala ka pa ng telegrama, tapos may mga voice record ka pa para ipadala doon. Voice recordings. Hindi naman siya automatic na ganun kabilis makukuha. Buwan dati Buwan, ha. oo. Yung father ko kasi ganun dati. Pero kaya ko na-experience yan na iba yung pakiramdam pag nasa ibang bansa yung magulang mo, lalo na naiwan yung mother mo dito. Hindi, mas malapit ka sa mother mo eh. Oo. Yung father mo, ang tagal bago mag-adjust ako nun para makilala. Bago lumapat yung... Oo. Mm-mm. Yung bilang tatay talaga. Kasi yung during that time na maliit pa ako, nasa mother ako nun eh. True, totoo naman. Ganun yun. Oo. Okay. Anyways, 8:44 po ng umaga. Again, susunod na po si Sheena! Happy Friday, Happy partner! Friday! Happy weekend, partner! Happy weekend! Sa lahat po ng mga panggapo natin, mag-ingat tayo ha, maulan. Mag-ingat po, maulan. But for now, bye!